Kahit man nga po natalo ang Golden State Warriors sa kanilang game noong nakaraang linggo laban sa Denver Nuggets, hindi rin naman nga tuluyang pinanghinaan dito ng loob ang kanilang buong team. Sa katunayan, mas lalo pa nga pong tumatag at uminit ang kanilang chemistry pagkatapos ng pagkatalong iyon at nagkaroon agad sila dito ng kasalukuyang 3-game winning streak. At kung noong nakaraang season, sobrang nahihirapan sila na manalo sa mga road games, mas baliktad nga po ngayon ang nangyari dahil mas nagiging madali nga para sa kanila na makakuha dito ng panalo sa pagkakaroon nila ng 8-game winning streak sa road games. At ang maganda pa nga po dyan, 2 beses lamang silang natalo sa kanilang huling 10 laro na siyang dahilan bakit unti-unti nang nakakabalik at nakakaangat muli sa standings ng West. Isa pa, kahit man kulang ang kanilang lineup sa pagkawala dito ni Andrew Wiggins, ay napatunayan pa rin naman ng buong team na kaya nilang manalo gamit ang kanilang mga natitirang players dahil sa nabuo nilang chemistry ngayon. Samantala, dito naman sa ating pangalawang storya sa balitang, nag-iiba nga daw po ang tunay na laro ng Miami Heat pagdating ng postseason. Isa pa rin naman talaga ang Miami Heat sa mga pinaka-inconsistent na kupunan dahil sa ilang beses na pagkawala ng kanilang mahalagang players sa kanilang lineup bunsod ng pagtatamo ng iba't ibang klaseng injury sa katawan. Bukod nga po dyan, sobrang nag-i-struggle rin naman ang kanilang mga malalaro sa kanilang shooting na siyang mismong rason bakit natatalo pa sila sa kanilang mga mahalagang laro. Ngunit sa kabila nga po niyan, hindi para naman nga natin dapat maliitin ang Miami Heat since mismong mga NBA executive na nga po ang nagsabi na nag-iiba talaga ang laro ng Miami sa tuwing patatapos na ang regular season at pagpasok ng playoffs. Kaya hindi na nga sila nagtataka pa kung bakit maraming mga kupunan sa East ang ayaw makatapat agad ang Miami sa simula ng playoffs, lalo na sa first round. Alam nga po nila kung gaano kalaki ang potensyal ng team na ito, gayong kayang-kaya nga nitong talunin o i-upset ang kahit anumang kupunan sa East, mapa-contender man yan o hindi. Habang dito naman sa ating huling storya sa naging laro ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets. Katulad nga po ng napag-usapan natin, hindi pa nga nananalo ni isang mang beses ang Los Angeles sa ating defending champions na Denver Nuggets simula pa noong December 16, 2022. At dahil dyan, meron na nga silang 7-game lose streak sa kanilang matchup sa regular season at sa playoffs. Kaya di na nakapagtataka kung bakit gutom na gutom ngayon ang Lakers na manalo laban sa Nuggets sa loob ng kanilang home court. Kaya sa kabila nga po niyan mga idol, hirap pa rin naman talaga ang Lakers sa tuwing kalaban nila ang Denver matapos silang maagang mag-struggle sa simula sa kanilang opensa. Syempre, bukod nga po dyan, hirap pa naman sila na pahintuin ang combo ni Nikola Jokic at ni Aaron Gordon sa ilalim ng basket. Mabuti na lamang at nagawa nga po ng Lakers na maidikit ang kanilang laro salamat sa pagiging agresibo ni Anthony Davis sa ilalim at parating pag-atake ni LeBron James. Kaya dahil dyan, mas lalo lamang nga pong uminit ang kanilang laro nang magpalitan sila ng opensa. Yes mga idol, inaasahan na ng Nuggets na babawi talaga ang Lakers sa kanilang bakbakan since isa nga ito sa pinakamahalagang laro nila. Ngunit sa hindi nga inaasahan, bigla nga pong nawala sa focus ang Lakers lalo sa last 3 minutes ng kanilang laban. Nagsimula nga ito sa ginawang run ni na Jamal Murray kasama si Nikola Jokic, kaya sa huli nakuha nga muli ng Denver Nuggets ang panalo sa bahay ng Lakers at nasira pa nila ang 40,000 career point celebration ni LeBron James. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.